Isang malakas na lagabog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Sinundan ng matinis na tunog ng nabasag na porselana. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clade habang nakatayo siya sa may pintuan, mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang luma at kupas na bag. Sa gitna ng napakalawak at makintab na sala, nakita niya ang isang matandang babae na nakadapa sa sahig, nanginginig ang buong katawan sa gitna ng mga nagkalat na bubog ng mamahaling vase. Ngunit hindi ang mga bubog ang nagpatindig ng balahibo ni Clade. Iyon ay ang takot sa mga mata ng matanda. Isang takot na sobrang lalim, parang nakakita ito ng demonyo. Habang nakatingin ito, hindi sa nabasag na vase, kundi sa babaeng nakatayo sa itaas niya. Ang babaeng yon ay si Lorena, ang may bahay ng mansyon na nakatayo ng tuwid. Suot ang kanyang puting bestida na walang bahid ng dumi at nakatingin sa matanda na parang isang basahan na nagpaparumi sa kanyang sahig. Biglang nagbago ang hangin nang bumukas ang pinto sa likuran ni Clyde at pumasok si Eduardo. Sa isang kisap mata, ang malamig na mukha ni Lorena ay napalitan ng isang mukha ng pag-aalala at habag. Mabilis pa sa 4:00 na lumuhod si Lorena sa tabi ng matanda. Hinawakan ito sa balikat at nagsalita sa boses na punong-puno ng lambing. "Mama, Diyos ko, sabi ko naman sa'yo huwag ka nang tatayo mag-isa eh. Tingnan mo ang nangyari." Agad na lumapit si Eduardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang tinutulungan ng kanyang ina na tumayo. Napanood ni Clade kung paano kumapit ng mahigpit ang matanda sa braso ng kanyang anak. Parang batang naghahanap ng kakampi, pero ang mga mata nito ay nananatiling nakapako sa sahig, takot na mag-angat ng tingin. "Ayos lang po ba kayo, Mama?" tanong ni Eduardo habang pinupunasan ang pawis sa noo ng ina. "Lorena, akala ko ba binabantayan mo si Mama?" Bumuntong hininga si Lorena, isang tunog na nagpapahiwatig ng pagod ng isang martir na asawa. "Ed, alam mo naman na kumuha lang ako ng tubig. Ang bilis kasi ni Mama gumalaw kapag sinusumpong siya ng, alam mo na, yung sakit niya." Tumingin si Eduardo kay Clade na para bang ngayon lang napansin na may ibang tao sa kwarto. Napalunok si Clade. Ito na ang pagkakataon niya. Ito ang trabahong magbabayad sa gamot ng tatay niya sa probinsya. Hindi siya pwedeng magkamali. "Ah, ikaw ba si Clyde?" tanong ni Eduardo. Pilit nang ngumiti, kahit halatang stress na stress ito. "Opo, sir. Ako po yung bagong kasambahay," sagot ni Clyde, at naramdaman niya ang panginginig ng sarili niyang boses. Lumapit si Lorena kay Clyde. Ang bango ng pabango nito ay amoy sampagwita at mamahaling sabon. Pero noong lumapit ito, parang bumaba ang temperatura sa paligid. Hinawakan ni Lorena ang kamay ni Clyde. Ang lambot ng palad nito, pero ang higpit ng hawak ay parang bakal. "Welcome sa Pamilya Fontes, Clyde," sabi ni Lorena na may matamis ng ngiti. "Pasensya ka na sa gulo. Si Donna Yolanda kasi, ang biyenan ko, medyo makulit na dahil sa edad. Kailangan niya ng espesyal na pag-unawa." Tinuro ni Lorena ang kanyang ulog gamit ang tingin. Pahiwatig na ulyanin na ang matanda. Pero nang magtama ang paningin ni Clyde at ni Donna Yolanda, wala siyang nakitang pagkalito. Nakita niya ang isang piping sigaw ng tulong, isang mensahe na agad ding naglaho nang muling humawak si Lorena sa braso ng biyenan. "Sige na, Clyde," utos ni Eduardo habang inaayos ang kanyang necktie. "Tulungan mo si Ma'am Lorena na iakyat si Mama sa kwarto. Aalis na ako, may meeting pa ako sa Makati." Habang naglalakad si Eduardo palabas, narinig ni Clade ang huling habilin nito. "Lorena, ikaw na muna ang bahala kay Mama. Clade, alagaan mong mabuti ang dalawang pinaka-importanteng babae sa buhay ko." "Makakaasa po kayo, sir," sagot ni Clade. Sinundan ng tingin ni Lorena ang sasakyan ng asawa hanggang sa makalabas ito ng gate. Kumaway pa ito nang may ngiti hanggang sa tuluyang mawala ang sasakyan sa paningin. At dahan-dahan, parang kurtinang ibinaba pagkatapos ng palabas,
Nawala ang nangiti sa mga labi ni Lorena. Binitawan niya ang braso ni Donna Yolanda. Hindi nang dahan-dahan, kundi pabato. Dahilan para muntik nang matumba ulit ang matanda kung hindi lang ito nasalo ni Clyde. Aray, daing ng matanda. Humarap si Lorena kay Clyde. Ang kaninang maamong muka ay wala na. Ang natira ay isang blankong ekspresyon na mas nakakatakot kaysa sa galit. Ikaw babae, tawag ni Lorena kay Clyde. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Oo po, ma'am. Ang pangalan niya ay Donna Yolanda. Pero dito sa bahay na ito, ako ang batas. Kapag wala si Eduardo, bawal siyang lumabas ng kwarto. Naiintindihan mo? Naguluhan si Clyde. Po? Pero sabi po ni Sir Eduardo kailangan niyang magpahangin sa garden. Binabayaran kita para sumunod sa akin, hindi para magtanong. Putol ni Lorena. Lumapit ito sa mukha ni Clyde. Sapat lang para maamoy niya ang mint na hininga nito. At isa pa, bawal na bawal kang makikipag-usap sa kanya nang wala ako. Sira na ang ulo niya. Kung ano-ano ang sasabihin niyan sa'yo, huwag kang maniniwala sa mga kwento ng baliw. Tumingin si Clyde kay Donna Yolanda. Nakayuko na naman ito, nanginginig ang mga kamay habang nilalaro ang laylayan ng damit. Opo, ma'am, sagot ni Clyde. Kahit na sumisigaw ang konsensya niya na may mali. Kailangan niya ang pera. Kailangan ni tatay ang pera. Gabi na nang matapos si Clyde sa mga gawain. Napakalaki ng mansyon, pero pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang kabaong. Sobrang tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng aircon at ang sarili niyang paghinga. Nakahiga na siya sa maliit na kwarto ng mga katulong sa ibaba. Pero hindi siya dalawin ng antok. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang takot sa mata ni Donna Yolanda kaninang umaga at ang mga pasa sa braso ng matanda na nakita niya noong tinulungan niya itong magbihis kanina. Sabi ni Lorena, nadapa lang daw si mama sa banyo, pero ang mga pasa ay hugis daliri. Ipinikit ni Clyde ang kanyang mga mata. Pilit na pinapatulog ang sarili. Huwag kang makialam, Clyde. Bulong niya sa sarili. Trabaho lang. Tug. Napamulat si Clyde, isang mahinang kalabog mula sa itaas. Tug. Tug. Parang tunog ng isang bagay na paulit-ulit na tumatama sa pader. Ulo na inuuntog. Umupo si Clyde sa kama. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol sa kanyang dibdib. 2:00 na ng madaling araw. Dapat tulog na ang lahat. Tumayo siya, dahan-dahan, at lumabas ng kwarto. Madilim ang hallway. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na tumatagos sa malaking bintana sa itaas ng hagdan. Naghari ang katahimikan. Akala ni Clyde ay guni-guni lang niya iyon. Tatalikod na sana siya para bumalik sa pagtulog nang marinig niya ito ulit. Hindi na kalabog, kundi isang impit na ungol. Huwag! Parang awa mo na. Boses iyon ni Donna Yolanda. Mahina, nanginginig, at puno ng sakit. Hindi nag-isip si Clyde. Ang takot na mawalan ng trabaho ay natabunan ng takot para sa buhay ng matanda. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Iniiwasan ang mga parteng tumutunog. Ang boses ay nanggagaling sa kwarto ni Donna Yolanda. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, nakita niyang bahagyang nakabukas ito. May manipis na guhit ng dilaw na ilaw na tumatagos palabas. Inilapit ni Clyde ang kanyang mukha sa siwang ng pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil ng kanyang paghinga. Si Donna Yolanda ay nakaluhod sa malamig na sahig na marmol. Nakataas ang 2 kamay na parang pinarurusahan sa eskwelahan. Ang katawan nito ay nanginginig sa pagod. Sa harap niya, nakaupo si Lorena sa isang malambot na armchair, nagbabasa ng magazine habang humihigop ng wine. Binaba mo na naman ang kamay mo, mama. Malumanay na sabi ni Lorena, hindi man lang tumitingin sa matanda. Pagod na ako. Lorena, pakiusap. Pagod? Tumawa ng mahina si Lorena. Pagod din ako, mama. Pagod na akong magpanggap na mahal kita sa harap ng anak mo. Kaya sige, taas mo pa.
10 minuto pa bago ka matulog, nakita ni Clyde na tumulo ang luha sa mata ni Donna Yolanda. Pero pinilit nitong itaas muli ang nanginginig na mga kamay. Napakip-kip ng kamao si Clyde. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang sumigaw. Hahawakan na sana niya ang seradura ng pinto para pumasok nang biglang may humawak ng mahigpit sa balikat niya mula sa likuran. Napasinghap si Clyde at mabilis na lumingon. Wala siyang nakita kundi dilaw. Isang anino. Hindi tao. Nagulat siya nang makita ang refleksyon ni Lorena sa salamin sa hallway. Pero teka, nasa loob si Lorena. Muli siyang tumingin sa loob ng kwarto, pero walang tao sa armchair. Biglang bumukas ng malaki ang pinto sa harap niya. Bumulaga si Lorena. Hawak pa rin ang wine glass. Pero ang mukha nito ay hindi na ang mukha ng isang diyosa. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Sabi ko sa'yo, di ba? Bulong ni Lorena. Ang boses ay parang yelo na gumagapang sa leeg ni Clyde. Huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Bago pa makasagot si Clyde, hinawakan siya ni Lorena sa panga. Ngayon, sabihin mo sa akin, Clyde, gusto mo pa bang makauwi ng buhay sa tatay mo? O gusto mong matulad sa huling katulong na nakiusyoso dito? Ang kalabog ng mabigat na bakal na gate ay parang tunog ng pagsasara ng isang selda. Nakatanaw si Clyde sa bintana ng kusina habang pinapanood si Manang Fe, ang matandang mayordoma na halos 20 taon nang naninilbihan sa pamilya. Nahila-hila ang isang malaking maleta palabas ng mansyon. Wala nang lingon likod. Mabilis ang lakad nito palayo. Parang may hinahabol o mas tamang sabihin, parang may tinatakasan. Kinausap ni Clyde si Manang Fe kaninang umaga bago ito umalis. Inakusahan ako ni Ma'am Lorena na nagnanakaw ng alahas. Bulong ni Manang Fe habang nanginginig ang mga labi. Ang mga mata ay namumugto sa kakaiyak. Pero Clyde, maniwala ka. Wala akong kinuha. Gusto niya lang akong paalisin dahil marami na akong nakikita. Hinawakan ni Manang Fe ang kamay ni Clyde nang mahigpit. Ang mga kalyo sa palad nito ay damang-dama niya. Mag-ingat ka, iha. Ikaw na lang ang natitira para kay Donna Yolanda. Ang babaeng yon, hindi siya tao. Bumalik sa kasalukuyan si Clyde nang marinig niya ang tunog ng takong sa marmol na sahig. Parating na si Lorena. Agad na yumuko si Clyde at nagkunwaring abala sa paghuhugas ng pinggan. Ang banta ni Lorena noong nakaraang gabi ay sariwa pa sa kanyang isipan. Ang buhay ng tatay niya ang nakataya. Umalis na ba ang matandang magnanakaw? Tanong ni Lorena habang kumukuha ng isang basong tubig. Ang boses nito ay kaswal. Parang nagtatanong lang kung umulan ba sa labas. O, opo, ma'am. Sagot ni Clyde nang hindi tumitingin. Mabuti. Ayoko ng mga ahas sa pamamahay ko. Humigop si Lorena ng tubig bago tumingin kay Clyde. Ngayong wala na siya. Ikaw na ang bahala sa lahat ng pangangailangan ni Mama. Paliguan mo siya. At siguraduhin mong malinis na malinis, ha? Darating si Eduardo mamaya. Tumango si Clyde. Masusunod po. Umakyat si Clyde sa kwarto ni Donna Yolanda, dala ang palanggana ng maligamgam na tubig at bimpo. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa kawalan. Mas payat ito tingnan ngayon kaysa kahapon. Lola, Nay. Tawag ni Clyde, ginagamit ang tawag na mas malambing para hindi ito matakot. Maliligo na po tayo. Hindi kumibo ang matanda. Pero nang hawakan ni Clyde ang braso nito para tulungan itong maghubad ng damit, napapitlag si Donna Yolanda. Aray! Huwag! Dahan-dahan lang po ako, Nay. Bulong ni Clyde. Nang matanggal ni Clyde ang pangitaas na damit ni Donna Yolanda, napasinghap siya at napatakip ng bibig. Ang likod ng matanda ay tad-tad ng mga pantal at mapulang marka. Hindi ito ordinaryong pantal. Para itong balat na nairita dahil sa matapang na kemikal o sobrang pagkikiskis. Ang ibang parte ay nagsusugat na.
Diyos ko! Bulong ni Clyde. Nay, ano pong nangyari dito? Tumingin si Donna Yolanda sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ibinaling nito ang tingin sa banyo kung saan nakalagay ang mga sabon at lotion na bigay ni Lorena. Makati, mahapdi, garalgal na sabi ng matanda. Yung ipinapahid niya. Bago pa makapagtanong ulit si Clyde, narinig nila ang tunog ng sasakyan sa labas. Dumating na si Eduardo. Agad na nagbago ang anyo ni Donna Yolanda. Mula sa pagiging nasasaktan, naging tahimik at tulala na naman ito, parang isang switch na pinatay. Takot na takot siyang magsumbong. Sa hapagkainan, tahimik na nagsisilbi si Clyde. Ang kapaligiran ay mabigat, kahit pa puno ng masasarap na pagkain ng mesa. Hon, napansin ko kanina paghahalik ko kay Mama. Simula ni Eduardo habang hinihiwa ang steak. Bakit parang ang dami niyang sugat sa braso at leeg at namumula ang balat niya? Huminto si Clyde sa paglilinis ng mesa sa gilid. Hinintay niya ang sagot ni Lorena. Bumuntong hininga si Lorena at ibinaba ang tinidor. Ang mukha nito ay puno ng lungkot. Iyon na nga ang ipinag-aalala ko, Ed. Ang mama mo, lumalala na ang kondisyon niya. Anong ibig mong sabihin? Kinakamot niya ang sarili niya, Ed. Kahit tulog siya, kinukuskus niya ang balat niya hanggang sa magsugat. Sabi ng doktor, part daw yan ng demensya niya. Anxiety, stress. Tumingin si Lorena kay Eduardo na may namumuong luha sa mata. Ginagawa ko ang lahat, Ed. Pinapahiran ko siya ng mamahaling lotion para ma-soothe ang balat niya. Pero ayaw niyang tumigil. Napatingin si Eduardo sa ina na tahimik lang na kumakain ng lugaw. Nanginginig ang kamay. Mama! Tawag ni Eduardo. Bakit niyo po sinasaktan ang sarili niyo? Hindi sumagot si Donna Yolanda. Patuloy lang ito sa pagsubo, parang hindi naririnig ang anak. Alam ni Clyde ang totoo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na, Sir, kasinungalingan yan. Yung lotion na ipinapahid ng asawa mo ang dahilan. Pero nagtama ang paningin nila ni Lorena. Isang mabilis at matalim na tingin. Isang paalala. Yumuko si Clyde at kinagat ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Gagawin natin ang lahat para kay Mama, sabi ni Eduardo, hinawakan ng kamay ng asawa. Salamat, Lorena, sa pagtitiis mo. Mahal ko ang mama mo, Ed. Parang tunay na ina ko na siya, sagot ni Lorena. Pagkatapos ng hapunan, inutusan si Clyde na ilabas ang mga basura mula sa kwarto ni Lorena. Bit-bit ang itim na plastic bag, naglakad si Clyde papunta sa malaking basurahan sa likod ng bahay. Mabigat ang loob niya. Pakiramdam niya ay kasabwat siya sa krimen dahil sa pananahimik niya. Nang itatapon na niya ang plastic, may tumusok sa binti niya mula sa loob ng bag. Isang matigas na bagay na may kanto. Dahil sa curiosity at dahil na rin sa hinala niya kanina tungkol sa lotion, binuksan ni Clyde ang plastic bag. Hinalungkat niya ito sa ilalim ng liwanag ng poste. Tissue. Bulak na may bahid ng makeup, mga resibo, at doon, sa ilalim ng mga ito, nakita niya ang isang maliit na bote. Wala itong label ng pharmacy na karaniwang binibilhan nila ng gamot para kay Donna Yolanda. Isa itong bote ng chemical na panlinis ng tiles. Matapang, nakakairita sa balat. Pero bakit nasa basurahan ng kwarto ni Lorena? Ang mga panlinis ay dapat nasa bodega. Kinuha ni Clyde ang bote at inamoy. Ang amoy, ito ang eksaktong amoy na naaamoy niya sa balat ni Donna Yolanda kanina bago niya ito paliguan. Hindi amoy lotion, kundi amoy ng matapang na kemikal na hinaluan ng pabango para matakpan. Nanlaki ang mga mata ni Clyde. Hindi kinakamot ni Donna Yolanda ang sarili niya. Nilalagyan siya ni Lorena ng kemikal para mangati at masunog ang balat niya. At palabasin na gawa ito ng sakit niya. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina na nakatapat sa likod bahay. May anino na tumayo sa bintana. Mabilis na itinago ni Clyde ang bote
sa bulsa ng kanyang apron at isinara ang basurahan. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Hawak niya ang ebidensya. Pero sapat na ba ito? Alam niyang hindi maniniwala si Eduardo sa isang bote lang na nakuha sa basura. Kailangan niya ng mas matibay. Kailangan niya ng video. Tumingala si Clade sa bintana ng kwarto ni Donna Yolanda. Pangako, Nay. Bulong niya sa hangin. Ililigtas kita. Malakas ang buhos ng ulan sa labas ng mansyon ng mga Fontes, kasabay ng walang humpay na paghampas ng hangin sa mga bintana. Sa loob ng kwarto ni Donna Yolanda, tahimik na pinupunasan ni Clade ang likod ng matanda gamit ang malinis na bimpo. 11:00 na ng gabi. Tulog na dapat ang lahat, pero gising na gising ang diwa ni Clade. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang mga sugat sa balikat ng matanda, naramdaman niya ang biglaang paghigpit ng hawak ni Donna Yolanda sa kanyang pulso. Napahinto si Clade. Tumingin siya sa matanda. Akala niya ay tulog na ito o nasa ilalim na naman ng epekto ng gamot, pero gising ito. Malinaw ang mga mata ni Donna Yolanda. Walang bahid ng kalituhan o pagiging ulyanin na laging sinasabi ni Lorena. Hija, bulong ng matanda. Ang boses nito ay parang tuyong dahon, mahina at marupok. Po? May kailangan po kayo, Nay? Sagot ni Clade. Inilapit ang tainga sa bibig ng matanda. Bakit? Bakit nandito ka pa? Tanong ni Donna Yolanda. Tumulo ang luha sa gilid ng mata nito. Lahat sila. Umalis na. Lahat sila. Natakot. Napalunok si Clade. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi po ako aalis, Nay. Nangako po ako kay Sir Eduardo. At nangako po ako sa sarili ko. Umiling ng mahina ang matanda. Masumigpit ang hawak nito sa kamay ni Clade. Tila ba ito na lang ang tanging lifeline niya sa mundo. Hindi siya ang Eduardo na kilala ko. Bulag siya. Humigbi ang matanda. At ang asawa niya, demonyo siya. Hindi ako baliw, Clade. Maniwala ka sa akin. Hindi ako baliw. Naniniwala po ako sa inyo. Mabilis na sagot ni Clade. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ng matanda. Alam ko po ang totoo. Nakita ko po ang bote ng chemical. Tutulungan ko po kayo. Nagkaroon ng munting pag-asa sa mga mata ng matanda. Pero agad din iyong napalitan ng matinding takot nang marinig nila ang tunog ng mga yapak sa hallway. Click, clack, click, clack. Tunog ng takong. Nandyan na siya. Bulong ni Donna Yolanda at sa isang iglap, bumalik ang takot sa kanyang mukha. Magtago ka. Parang awa mo na. Umalis ka na dito. Mabilis na pinatay ni Clade ang bedside lamp at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Dala ang palanggana. Nasalubong niya si Lorena sa tuktok ng hagdan. Nakatayo doon ang senyora, suot ang isang itim na silk robe. Hawak nito ang isang baso ng red wine. Ang mukha nito ay kalmado, pero ang mga mata ay matalim na nakamasid kay Clyde. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Mama ng ganitong oras? Tanong ni Lorena. Pinalitan ko lang po ang damit niya, Ma'am. Pinagpawisan po kasi siya. Sagot ni Clyde. Pilit na pinapakalma ang boses. Tinitigan siya ni Lorena mula ulo hanggang paa. Masyado kang masipag, Clyde. Huwag mong ubusin ang lakas mo. Mahaba pa ang gabi. Ngumiti si Lorena, isang nangiting hindi umaabot sa mata, at pumasok sa kwarto ni Donna Yolanda. Ibinaba ni Clade ang palanggana sa kusina, pero hindi siya bumalik sa kwarto niya. Hindi siya mapakali sa sinabi ni Lorena, mahaba pa ang gabi. Hinubad ni Clade ang kanyang tsinelas para hindi lumikha ng ingay. Dahan-dahan, parang isang magnanakaw sa sarili niyang pinagtatrabahuhan, umakyat siya pabalik sa ikalawang palapag. Habang papalapit siya sa kwarto ng matanda, narinig niya ang boses ni Lorena. Hindi ito sumisigaw. Sa katunayan, ang tono nito ay parang nagkukwento lang sa isang bata. Sumilip si Clyde sa maliit na siwang ng pinto na hindi nailak ng maayos. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatakip siya ng bibig para pigilan ang pagsigaw. Sa gitna ng kwarto,
Nakaluhod si Donna Yolanda sa matigas na marmol na sahig. Wala itong sapin sa tuhod. Nakatayo sa harap niya si Lorena, umiinom ng wine, habang pinapanood ang matanda na nagpipilit na imulat ang mga mata. "Inaantok ka na ba, Mama?" tanong ni Lorena. "Lorena, maawa ka." Daing ng matanda. Bumagsak ang ulo nito dahil sa antok at pagod. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Donna Yolanda. Napapikit si Clade sa gulat. "Sinong may sabing pwede kang matulog?" sabi ni Lorena. Ang boses ay nanatiling mababa pero puno ng puot. "Gisising, kailangan mong pagsisihan ang lahat ng pangmamaliit mo sa akin noon. Naaalala mo ba noong sinabi mong hindi ako bagay sa pamilyang ito? Na isa lang akong gold digger?" Hinawakan ni Lorena ang buhok ng matanda at inangat ang mukha nito. "Tingnan mo ako. Ako na ang reyna ng bahay na ito ngayon. At ikaw? Ikaw ang alipin." Binitawan ni Lorena ang buhok ng matanda. Bumagsak si Donna Yolanda sa sahig, humahagulgol ng mahina. "Tumayo ka dyan. Luluhod ka hanggang sasabihin kong pwede ka nang tumayo. Kapag nakita kong pumikit ka ulit, ibubuhos ko sa iyo ang mainit na tubig na to." Itinuro ni Lorena ang isang thermos na nasa mesa. Nanginig ang buong katawan ni Clade sa galit. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang itulak si Lorena. Pero alam niyang hindi sapat ang salita niya. Siya ang magmumukhang masama. Siya ang mawawala ng trabaho at maiiwan si Donna Yolanda na walang kakampi. Kinuha ni Clade ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ito na. Ito na ang ebidensya. Itinapat niya ang kamera sa siwang ng pinto. Nanginginig ang kamay niya kaya ginamit niya ang parehong kamay para hawakan ito. Nasa screen na si Lorena. Kitang-kita ang pagmamalupit. Pindot. Recording. Sa sobrang focus ni Clade sa pagkuha ng video, hindi niya napansin na napasandal siya ng bahagya sa pinto. Ink. Tumunog ang luma at kinakalawang na hinge ng pinto. Maliit na tunog lang. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Pero sa loob ng tahimik na kwarto, parang kulog iyon. Natigil si Lorena sa pagsasalita. Dahan-dahan, parang sa slow motion, lumingon ito sa direksyon ng pinto. Nanigas si Clade. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Nakita niya ang mata ni Lorena na nakatingin sa mismong siwang kung saan siya sumisilip. Ibinaba ni Lorena ang wine glass sa mesa ng dahan-dahan. Tapos, nagsimula itong maglakad palapit sa pinto. Ang bawat hakbang ng takong nito ay parang countdown sa katapusan ni Clade. Click, clack, click, clack. 5 hakbang, 4, 3. Nasa harap na ng pinto si Lorena. Nakikita ni Clade ang anino nito na tumakip sa liwanag. Humawak ang kamay ni Lorena sa siradura ng pinto. Pinigil ni Clade ang kanyang paghinga hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Lumabas ang ulo ni Lorena sa hallway. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Nililibot ang madilim na pasilyo mula kaliwa pa kanan. Nakatago si Clade sa likod ng isang malaking porselanang vase na nakapatong sa mesa. Ilang metro lang ang layo sa pinto. Nakabaluktot ang katawan niya sa dilim, nakapikit ng mariin, at nagdarasal sa lahat ng santong kilala niya. "Sino yan?" tanong ni Lorena. Ang boses nito ay matalim. Humihiwa sa katahimikan. Walang sumagot. Tanging ang ihip ng hangin at patak ng ulan sa bubong ang naririnig. Tumagal ng ilang segundo ang titigan ni Lorena at ng kadiliman. "Siguro'y pusa lang." Bulong ni Lorena sa sarili. Sabay irap. Padabog niyang isinara ang pinto. Napahinga ng malalim si Clade. Muntik na. Muntik na yon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang dahan-dahan siyang tumayo. Dapat na siyang umalis. Ligtas na siya. Pero narinig niya ulit ang boses ni Donna Yolanda mula sa loob. Isang impit na iyak. Mas masakit, mas nakakaawa kaysa kanina. Hindi pwedeng umalis si Clade. Hindi pa sapat ang nakuha niyang video kanina. Kailangan niya ng ebidensya na hindi pwedeng itanggi ni Lorena kahit baligtarin pa nito ang mundo.
Lumapit ulit si Clade sa siwang ng pinto. Mas maingat na ngayon. Mas determinado. Sa loob. Nakita niyang naglakad si Lorena papunta sa vanity mirror. May kinuha itong isang maliit na bote mula sa kanyang drawer. Kulay berde, ang likido sa loob nito. Walang label. Bumalik si Lorena sa harap ni Donna Yolanda. Binuksan niya ang bote at agad na sumingaw ang matapang na amoy. Amoy asido, amoy kemikal na panlinis ng kubeta. Kahit nasa labas ng pinto, naramdaman ni Clade ang paghapdi ng kanyang ilong sa tapang ng amoy. Alam mo ba kung ano to, Mama? Tanong ni Lorena habang nagsasalin ng likido sa isang piraso ng bulak. Umiling si Donna Yolanda. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa basang bulak. Ito ang gamot sa katigasan ng ulo mo, bulong ni Lorena. Itinapat ni Clade ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niya pero pinilit niyang i-focus ang camera. Kailangan niyang makuha ang mukha ni Lorena. Kailangan niyang makuha ang akto. Sa screen ng cellphone, kitang-kita ang sumunod na nangyari. Hinawakan ni Lorena ang braso ni Donna Yolanda. Ang balat doon ay manipis na at namumula pa mula sa mga nakaraang sugat. Walang pag-aalinlangan, idiniin ni Lorena ang bulak na may kemikal sa sugat ng matanda. Ah! Napapasigaw si Donna Yolanda sa sakit. Sinubukan nitong bawiin ang kanyang braso, pero mas lalong idiniin ni Lorena ang bulak. Masakit ba? Tanong ni Lorena habang nakangisi. Masakit? Ganyan din ang sakit na naramdaman ko noong ipinamukha niyo sa akin na wala akong kwenta, na isa lang akong hamak na sekretarya na inakit ang anak niyo. Tama na, Lorena. Mahapdi. Pagmamakaawa ng matanda, tumutulo ang luha at sipon sa mukha nito. Pero hindi tumigil si Lorena. Kumuha pa ito ng panibagong bulak, binasa ng kemikal, at ipinahid naman sa leeg ng matanda. Tingnan natin kung makatulog ka ngayong gabi sa kati at hapdi niyan, sabi ni Lorena. At kapag tinanong ni Eduardo bukas kung bakit ka namumula, anong sasabihin mo? Hinawakan ni Lorena ang panga ng matanda at pinilit itong tumingin sa kanya. Sasabihin mong kinamot mo ang sarili mo dahil baliw ka na. Naiintindihan mo? Oo po. Opo. Humahagulgol na sagot ni Donna Yolanda. Nanginginig ang buong katawan ni Clade sa galit habang pinapanood ang lahat sa screen ng kanyang cellphone. Nakuha niya ang lahat. Ang pagpahid ng chemical, ang pag-amin ni Lorena, ang pananakit. Ito na ang ebidensya na magpapabagsak sa demonyong babaeng ito. Ito na ang susi para mailigtas si Donna Yolanda. Pinindot ni Clade ang stop recording. Ligtas na ang video. Nasa gallery na ito. Kailangan na niyang umalis. Kailangan niyang bumaba at itago ang cellphone. Bukas na bukas din, ipapakita niya ito kay Eduardo. Dahan-dahang umatras si Clade palayo sa pinto. Ang bawat hakbang ay kalkulado. 1, 2, 3. Nakahinga siya ng maluwag. Nasa madilim na parte na siya ng hallway. Tatalikod na sana siya para maglakad ng mabilis pababa ng hagdan nang biglang sumabit ang siko niya sa isang maliit na table na nakapatong sa gilid ng pasilyo. Sa ibabaw ng table, may isang maliit na figurine na porselana. Dahil sa pagkabigla, sinubukan ni Clade na saluhin ito. Nawalan siya ng balanse. Hindi bumagsak ang figurine, pero ang cellphone na hawak niya sa kabilang kamay ay dumulas. Bumagsak ang cellphone sa sahig. Ang tunog ay parang pagsabog ng bomba sa tahimik na gabi. Nanigas si Clade. Agad niyang dinampot ang cellphone. Basag ang screen, pero umiilaw pa. Pero hindi na yon mahalaga ngayon. Dahil sa harap niya, ilang metro lang ang layo, bumukas ng padabog ang pinto ng kwarto ni Donna Yolanda. Lumabas si Lorena. Wala nang tanong-tanong kung pusa ba o hangin. Nakatingin ito ng diretso kay Clade. Nakita nito ang cellphone sa kamay ni Clade. Nakita nito ang takot sa mukha ni Clade. At unti-unti, ang mukha ni Lorena ay nagbago mula sa gulat. Papunta sa isang nangiting nakakakilabot. Sabi ko na nga ba? Bulong ni Lorena.
Humakbang ito papalapit kay Clyde. Akin na yan. Akin na yan. Ang utos ni Lorena ay parang latigo. Hindi na ito ang malambing na senyora. Ito na ang tunay na anyo ng halimaw. Mahigpit na hinawakan ni Clyde ang basag na cellphone sa kanyang dibdib. Hindi! Sagot ni Clyde. Nanginginig ang boses niya pero buo ang loob. Alam ko na ang totoo. Nakunan ko lahat. Ipapakita ko ito kay Sir Eduardo. Tumigil si Lorena sa paglalakad. Tumawa ito ng mahina. Isang tawang walang saya, puno ng panghahamak. Sa tingin mo maniniwala siya sa'yo? Tanong ni Lorena, humahakbang paunti-unti palapit. Sino ka ba? Isang hamak na katulong. At ako? Ako ang asawa niya. Makikita niya ang video. Makikita niya kung paano mo pahirapan ang nanay niya. Sigaw ni Clyde, umatras papunta sa hagdanan. Video? Huminto si Lorena. Tumingin ito sa paligid, tila nag-iisip ng mabilis. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Nawala ang nangisi, napalitan ng isang determinasyon na mas nakakatakot. Mabilis na hinablot ni Lorena ang isang mamahaling vase na nakapatong sa console table sa hallway. Anong gagawin niyo? Tanong ni Clyde. Nanlaki ang mga mata. Itinaas ni Lorena ang vase, hindi para ihampas kay Clyde, kundi para ihampas sa sarili niyang braso. Pak! Nabasag ang base sa braso ni Lorena. Aray! Sigaw ni Lorena, pero hindi sa sakit, kundi sa tagumpay. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang braso, pero hindi pa siya tapos. Ginamit niya ang mahahabang kuko para kalmutin ang sarili niyang muka at leeg. Gumuhit ang mahahabang sugat sa kanyang maputing balat. Tapos, ginulo niya ang kanyang buhok at pinunit ang kanyang mamahaling silk robe. Napatulala si Clyde. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Biglang sigaw ni Lorena. Ang boses nito ay parang boses ng isang taong papatayin na. Eduardo! Tulong! Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ma'am, tama na po. Nababaliw na kayo. Sigaw ni Clyde, akmang lalapit para pigilan ito. Pero huli na. Bumukas ang pinto sa ibaba. Narinig ang mabilis na mga yapak sa hagdan. Dumating si Eduardo. Hinihingal. Gulo-gulo pa ang damit pantulog. Naabutan niya ang eksena. Si Lorena na duguan. Gula-gulanit ang damit. Nakaupo sa sahig at umiiyak. At si Clyde na nakatayo sa harap nito, hawak ang cellphone. Lorena! Anong nangyari? Sigaw ni Eduardo. Agad na dumalo sa asawa. Yumakap si Lorena kay Eduardo. Humahagulgol ng malakas. Ed, Diyos ko Ed, buti dumating ka. Sumbong ni Lorena, itinuturo si Clyde gamit ang nanginginig na daliri. Inatake niya ako. Nahuli ko siyang nagnanakaw sa kwarto ni Mama. Tapos tinulungan siya ni Mama. Pinagtulungan nila ako. Ano? Tumingin si Eduardo kay Clyde. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at galit. Hindi po totoo yan, sir. Depensa ni Clyde. Siya po ang nananakit kay Donna Yolanda. May ebidensya po ako. May video po ako dito sa cellphone ko. Inilabas ni Clyde ang cellphone. Akin na yan, sigaw ni Eduardo. Inabot ni Clyde ang cellphone kay Eduardo. Panoorin niyo po, sir. Panoorin niyo po ang katotohanan. Kinuha ni Eduardo ang cellphone. Pipindutin na sana niya ito nang biglang nagsalita si Lorena. Ed, mag-ingat ka. Baka may virus yan o kung ano. Baka kasabot niya ang mga sindikato. Sigaw ni Lorena at sa gitna ng kanyang panik, hinablot niya ang cellphone mula sa kamay ni Eduardo. Lorena, teka. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Buong lakas na inihampas ni Lorena ang cellphone sa pader. Blag. Hindi pa siya nakontento. Dinampot niya ito at inihampas ulit sa matigas na handrail ng hagdan hanggang sa magkawatak-watak ang screen at battery nito. Wala na. Bulong ni Clyde na paupo sa hagdan. Wala na. Humarap si Lorena kay Eduardo, umiiyak pa rin.
Ang dugo sa braso ay tumutulo sa sahig. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin, Ed. Tingnan mo. Sinubukan ko lang pigilan si Mama na ibigay ang mga alahas niya sa babaeng yan. Tapos, bigla na lang nila akong sinaktan. Baliw na ang mama mo, Ed. At ang babaeng yan. Sinamantala niya ang sakit ng mama mo. Tumingin si Eduardo kay Cleed. Wala nang bahid ng pagdududa sa mukha nito. Puro na lang puot. Sir, maniwala po kayo. Mahinang sabi ni Cleed. Lumayas ka. Mariing sabi ni Eduardo. Sir. Lumayas ka. Sigaw ni Eduardo. Ang boses ay yumanig sa buong bahay. Lumayas ka bago pa ako tumawag ng pulis at ipakulong kita. Pasalamat ka at naaawa pa ako sa tatay mo. Tumayo si Cleed. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Tumingin siya kay Lorena na nakaasob-sob sa dibdib ni Eduardo. Nakita ni Cleed ang isang mabilis na ngiti sa labi ni Lorena. Isang ngiti ng tagumpay. Sa likod nila, sa may pintuan ng kwarto, nakatayo si Donna Yolanda. Nakasandal sa pader, umiiyak ng walang boses habang pinapanood ang nag-iisang taong nagtanggol sa kanya na itinataboy palabas. Patawad po, Nay. Bulong ni Cleed sa hangin. Kinuha ni Cleed ang kanyang bag. At sa gitna ng malakas na ulan at kulog, humakbang siya palabas ng mansyon, dala ang bigat ng katotohanang walang naniwala sa kanya. Basang-basa na si Cleed. Hindi niya alam kung alin ang mas marami. Ang tubig ulan na bumabasa sa kanyang damit o ang luhang umaagos sa kanyang mukha. Naglalakad siya sa madilim na kalsada, hila-hila ang kanyang maleta na ang gulong ay sira na. Ang bawat hakbang ay mabigat. Wala siyang payong. Wala siyang pera dahil hindi ibinigay ni Lorena ang sweldo niya. At higit sa lahat, wala siyang dignidad na natira. Pinalaya siya na parang kriminal. Sumilong muna siya sa waiting shed ng isang saradong tindahan. Nanginginig siya sa lamig. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. Wasak na wasak ito. Ang screen ay basag na parang sapot ng gagamba. Ang casing ay biyak. Diyos ko. Hagulgol ni Cleed. Niyayakap ang sira niyang cellphone. Paano na si tatay? Paano na si Donna Yolanda? Naalala niya ang mukha ng matanda kanina bago siya umalis. Ang mata nitong nawalan na ng pag-asa. Alam ni Cleed na ngayong wala na siya, mas lalong pahihirapan ni Lorena ang biyenan nito. Baka patayin na nito ang matanda. Hindi. Pinahid ni Cleed ang kanyang luha. Hindi pwedeng ganito na lang matapos ang lahat. Tiningnan niya ulit ang cellphone. Sira ang screen. Sira ang body. Pero ang memory card slot. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na mga kuko, sinubukan niyang buksan ang slot sa gilid ng unit. Mahirap dahil nayupi ang bakal. Ginamit niya ang kanyang hikaw para sungkitin ito. Click! Tumalsik ang maliit na tray. Kinuha ni Cleed ang micro SD card. Maliit, kasing liit ng kuko sa hinlalaki. Pero buo ito. Walang gasgas, walang biyak. Napangapahawak si Cleed sa kanyang dibdib. Salamat. Salamat po. Nandoon pa ang video. Ang ebidensya ay buhay pa. Kinabukasan, kahit nilalagnat dahil sa pagkaulanan, pumunta si Cleed sa isang mumurahing repair shop sa palengke. Kuya, pakiusap po, sabi ni Cleed sa technician habang inaabot ang memory card. Check niyo po kung gumagana pa ito. Buhay po ng tao ang nakasalalay dito. Tinitigan siya ng technician, tila nagtataka sa itsura niyang mukhang basahan, pero kinuha nito ang card at isinaksak sa card reader ng computer. Naghintay si Cleed. Ang bawat segundo ay parang oras. Umikot ang loading icon sa screen. Tapos, lumabas ang folder. DCIM. Basa ng technician. Camera. Binuksan nito ang folder. At doon, sa gitna ng mga selfies at pictures ng pamilya ni Cleed, nandoon ang huling video file. VID-23, Final MPEG. Play niyo po kuya, sige na po, pakiusap ni Cleed. Pinindot ng technician ang play. Lumalabas sa monitor ang malabong video sa simula.
Tapos luminaw. Nakita nila si Lorena. Narinig nila ang boses nito, ang lagaslas ng chemical, ang yak ni Donna Yolanda. Napatigil ang technician. Tumingin ito kay Clade na may halong gulat at awa. "Miss, report mo na to sa pulis," sabi ng technician. "Gagawin ko po yan," sagot ni Clade. Ang boses ay matatag na. "Pero bago yan, may kailangan munang makapanood nito." Sa Mayantala, sa mansyon ng mga Fontes, nasa kwarto si Donna Yolanda. Nakahiga. Hindi na siya pinapakain ni Lorena simula noong umalis si Clade. "Gutom na ako," bulong ng matanda. Pumasok si Lorena. Dala ang tray ng pagkain, pero hindi para sa matanda. Umupo si Lorena sa gilid ng kama at nagsimulang kumain ng mansanas ng dahan-dahan. Ang tunog ng pagnguya niya ay malutong at sinadya niyang iparinig sa gutom na matanda. "Masarap ang mansanas ngayon, Mama," sabi ni Lorena. Nakangiti habang pinupunasan ang gilid ng labi. Matamis. Juicy. Tumingin si Donna Yolanda sa prutas. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. "Lorena, tubig lang." "Kahit tubig lang." "Tubig?" Tumawa si Lorena. "Ang tubig ay para lang sa mga taong marunong sumunod. Kayo ni Clade, pareho kayong matigas ang ulo. Sinira niyo ang plano ko. Sinira niyo ang tiwala sa akin ni Eduardo. Wala kang puso." "Puso?" Tumayo si Lorena at lumapit sa mukha ng matanda. "Ang puso ay kahinaan, Mama. Tingnan mo si Eduardo. Dahil sa sobrang puso niya, ang dali niyang mauto. Isang yak ko lang, pinalayas niya agad ang tagapagligtas mo." Tumalikod si Lorena at naglakad palabas. "Magpahinga ka na dyan. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kay Ed na ayaw mong kumain dahil depressed ka sa pagkawala ng kasabwat mong katulong." Padabog na isinara ni Lorena ang pinto at nilock ito mula sa labas. Naiwan si Donna Yolanda sa dilim. Ang gutom ay kumukurot sa tiyan niya, pero ang sakit sa puso niya ay mas matindi. Pumikit siya at nagdasal. "Clade, nasaan ka man? Iligtas mo ako. Ikaw na lang ang pag-asa ko." Sa labas ng mansyon, sa kabilang ibayo ng lungsod, nakasakay si Clade sa jeep. Hawak niya ang isang murang cellphone na nabili niya sa pawn shop gamit ang huling pera niya. Nasa loob nito ang memory card. Nakatingin siya sa labas ng bintana, sa mga building ng Makati na dumadaan. Alam niya kung saan ang opisina ni Eduardo. Minsan na siyang isinama doon para maghatid ng lunch. "Sir Eduardo," bulong ni Clade, ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. "Humanda kayo. Dahil ngayong araw, wawasakin ko ang kasinungalingan ng asawa niyo." Bumaba si Clade sa tapat ng Fontes Tower. Hinarang siya ng guard dahil sa suot niyang gusgusin. "Miss, bawal ang istambay dito." "Kailangan ko pong makausap si Sir Eduardo Fontes. Importante po. Buhay po ng nanay niya ang nakasalalay." "Naku, miss, kung wala kang appointment, umalis ka na. Ang dami niyong drama." Hindi natinag si Clade. Hindi siya aalis. Umupo siya sa semento sa gilid ng entrance. Maghihintay siya. Kahit abutin siya ng gabi. Kahit abutin siya ng ulan. Lalabas at lalabas si Eduardo. At kapag nangyari iyon, hindi siya papayag na hindi nito makita ang katotohanan. 5:00 na ng hapon. Lumabas si Eduardo mula sa elevator ng kanyang opisina. Pagod. Stress. Ang isip niya ay lumilipad pauwi sa mansyon. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Lorena at ng kanyang ina. Simula nung gabing iyon, nung gabing pinalayas niya si Clade, parang may nagbago sa bahay. Mas tahimik, mas malamig. At may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang maliit na detalye na hindi niya maalis sa isip. Noong gabing iyon, habang ginagamot niya ang sugat ni Lorena, napansin niya ang direksyon ng mga kalmot sa leeg nito. Pababa. Mula taas. Pababa. Kung si Clade o si Mama ang umatake sa kanya ng harapan, gaya ng sinabi ni Lorena, hindi ba dapat ang kalmot ay pahalang o pataas? Para bang
Para bang ang taong kumalmot ay ang may-ari mismo ng leeg? Napailing si Eduardo. Hindi. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Ed. Mahal ka ng asawa mo. Naglakad siya papunta sa kanyang sasakyan na naghihintay sa driveway. Binuksan ng driver ang pinto. Sir, diretso na po ba tayo sa bahay? Oo, sagot ni Eduardo. Sasakay na sana. Biglang may sumigaw mula sa gilid ng entrance. Sir Eduardo! Napalingon si Eduardo. Nakita niya ang mga guard na may hinahawakang babae. Gusgusin, magulo ang buhok. Pero kilalang kilala niya ang boses. Si Cleed. Bitawan niyo ako. Kailangan ko siyang makausap. Sigaw ni Cleed habang nagpupumiglas. Kumunot ang noo ni Eduardo. Ang galit noong gabing iyon ay bumalik. Pero may halong awa nang makita niya ang itsura nito. Sir, pasensya na po, sabi ng Chief Security. Kanina pa po namin pinapaalis ang babaeng to. Lalapitan sana ni Eduardo para paalisin ng tuluyan, pero nagtama ang mata nila ni Clyde. Wala siyang nakitang takot doon. Wala siyang nakitang pagsisinungaling. Ang nakita niya ay desperasyon. Sir, parang awa niyo na. Umiiyak na sigaw ni Clyde. Kahit ipakulong niyo ako pagkatapos nito, kahit patayin niyo ako, panoorin niyo lang po ito. Para kay Donna Yolanda. Itinaas ni Clyde ang isang lumang cellphone. Natigilan si Eduardo. Ang pangalan ng ina niya. Iyon ang laging kahinaan niya. Bitawan niyo siya. Utos ni Eduardo sa mga guard. Pero sir, sabi ko bitawan niyo siya. Binitawan ng mga guard si Clyde. Halos madapa ito palapit kay Eduardo. Nanginginig ang kamay ni Clyde habang inaabot ang cellphone kay Eduardo. Sir, alam ko pong galit kayo sa akin, pero hindi po ako ang kaaway niyo. Panoorin niyo po. 5 minuto lang po, sir. Kapag napatunayan niyong nagsisinungaling ako, kayo na po mismo ang maghatid sa akin sa presinto. Tinitigan ni Eduardo ang cellphone. Ito ang pangalawang beses na inabutan siya ng cellphone ni Clyde. Noong una, binasag ito ni Lorena. Bakit ba takot na takot si Lorena na makita niya ang laman nito? Kinuha ni Eduardo ang cellphone. Sumakay ka sa kotse. Utos ni Eduardo. Sir? Gulat na tanong ng driver. Sumakay ka, Clyde. Doon tayo mag-usap. Sa loob ng tahimik at air-conditioned na sasakyan, pinindot ni Eduardo ang play button. Sa unang ilang segundo, madilim ang video. Tapos, narinig niya ang boses. Boses na kilalang kilala niya. Boses na laging bumubulong ng I love you sa kanya bago matulog. Pero sa video, ang boses na yon ay bumubulong ng sumpa. Ito ang gamot sa katigasan ng ulo mo. Luminaw ang video. Nakita ni Eduardo si Lorena. Ang asawa niya. Ang anghel niya. May hawak na bulak. Idinidiin sa sugat ng kanyang ina. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina na namimilipit sa sakit. Nakita niya ang luhang pumapatak mula sa mata nito habang nagmamakaawa. Tama na. Lorena, mahapdi. At narinig niya ang tawa ni Lorena. Isang tawang hindi niya pa narinig kailanman. Isang tawa ng demonyo. Sasabihin mong kinamot mo ang sarili mo dahil baliw ka na. Naiintindihan mo? Bumagsak ang cellphone sa lapag ng kotse mula sa kamay ni Eduardo. Nanlamig ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay sinuntok siya sa sikmura. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay biglang naging kapos. Lahat ng alaala ay bumalik. Ang mga pasa ni Mama, ang takot nito tuwing lalapit si Lorena, ang biglaang pagpapaalis sa mga dating katulong, ang aksidente ni Lorena noong gabing iyon, lahat iyon. Kasinungalingan, isang malaking palabas na idinirek ng babaeng pinakasalan niya. Napahawak si Eduardo sa kanyang bibig, pinipigil ang pagsuka. Ang babaeng katabi niya sa pagtulog gabi-gabi ay isang halimaw. Sir? Mahinang tawag ni Clyde mula sa front seat. Tumingin si Eduardo sa rearview mirror. Nakita niya si Clyde na nakatingin sa kanya, puno ng takot at pag-aalala. Patawad, bulong ni Eduardo.
Ang boses niya ay basag. Patawad, Clyde. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umiyak si Eduardo Fontes. Umiyak siya hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang anak na nagpabaya sa kanyang ina. Ilang minuto ang lumipas bago nahimasmasan si Eduardo. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang panyo, pero ang mata niya ay nagbago na. Wala na ang lungkot. Napalitan na ito ng puot. Isang puot na kasing init ng impyerno. Dinampot niya ang cellphone sa lapag. Manong, tawag niya sa driver. Ang boses ay matigas at malamig. Yes, sir. Umuwi tayo. Ngayon din. Bilisan mo. Tumingin si Eduardo sa bintana. Papunta sa direksyon ng mansyon. Humanda ka, Lorena. Tapos na ang palabas mo. Huminto ang sasakyan ni Eduardo sa tapat ng mansyon. Hindi niya hinintay na pagbuksan siya ng driver. Padabog niyang binuksan ang pinto at lumabas. Bitbit ang cellphone ni Clyde. Sumunod si Clyde sa kanya, kinakabahan pero determinado. Tahimik ang buong bahay. Ang katahimikang iyon-iyon na dati akala ni Eduardo ay senyales ng kapayapaan. Ngayon ay alam na niyang senyales ng pagdurusa. Binuksan niya ang main door. Naabutan niya si Lorena sa sala. Nakaupo sa sofa habang nagfe-file ng kuko. Naka-earphones ito at humuhuni pa ng kanta. Nang makita nito si Eduardo, agad na lumiwanag ang mukha nito. Tinanggal niya ang earphones at tumayo para salubungin ang asawa. Hon! Ang aga mo yata! Natigil si Lorena nang makita niya si Clyde sa likuran ni Eduardo. Nawala ang ngiti. Kumunot ang noo nito. Ed, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong ni Lorena. Ang boses ay tumataas. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ayaw ko na siyang makita? Bakit mo pinapasok ang magnanakaw na yan? Hindi sumagot si Eduardo. Tinitigan lang niya ang asawa. Tinitigan niya ang mukha nito na puno ng maskara. Ed, sumagot ka! Lumapit si Lorena at hinawakan ang braso ni Eduardo. Pinalayas na natin siya, di ba? Baka kung anong gawin niya sa atin. Hinawakan ni Eduardo ang kamay ni Lorena na nakahawak sa braso niya at tinanggal ito ng marahas. Aray! Ed, nasasaktan ako. Sigaw ni Lorena. Gulat na gulat. Nasasaktan ka? Tanong ni Eduardo. Ang boses niya ay mababa, nanginginig sa galit. Alam mo ba kung ano ang sakit, Lorena? Ano bang sinasabi mo? Nabibilog na naman ba ng babaeng yan ang ulo mo? Duro ni Lorena kay Clyde. Ikaw, anong sinabi mo sa asawa ko? Wala siyang sinabi, sagot ni Eduardo. Itinaas niya ang cellphone. Pero ito ang nagsabi ng lahat. Namutla si Lorena nang makita ang cellphone. Kilala niya iyon. Iyon ang basag na cellphone na akala niya ay sira na. Papanong? Nauutal na, sabi ni Lorena. Sira na yan. Binasag ko yan. Oo, binasag mo ang katawan. Lumapit si Eduardo sa mukha ni Lorena, pero hindi mo napatay ang katotohanan. Pinindot ni Eduardo ang play at itinapat ang screen sa mukha ni Lorena. Umalingaungaw sa tahimik na sala ang boses ni Lorena mula sa video. Ang mga salitang puno ng lason, ang yak ng matanda. Napaatras si Lorena. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga. Patayin mo yan, tili ni Lorena. Bakit? Hindi mo kayang pakinggan ang sarili mong boses? Sigaw ni Eduardo. Ganyan ka ba kademonyo? Ed, please. Maniwala ka sa akin. Edited yan. AI yan. Ginawa lang nila yan para sirain tayo. Desperadong palusot ni Lorena, lumuluhod at yumayakap sa binti ni Eduardo. Tama na. Sinipa ni Eduardo ang paanan ng sofa sa galit dahilan para mapabitaw si Lorena. Nakita ko ang mga bote ng chemical sa basurahan mo kanina bago ako umalis. Akala ko panlinis lang. Pero ngayon alam ko na. Ikaw ang sumusunog sa balat ng nanay ko. Tumingin si Eduardo sa itaas.
papunta sa kwarto ng ina. "Clade!" utos ni Eduardo nang hindi lumilingon. "Kunin mo si Mama. Dalhin mo siya dito." "Opo, sir." Mabilis na tumakbo si Clade paakyat ng hagdan. Naiwan si Eduardo at Lorena. Tumayo si Lorena. Pinunasan niya ang kanyang luha. At bigla, nawala ang takot sa mukha niya. Tumawa siya. "Sige, Ed. Kampihan mo ang nanay mong ulyanin." Sabi ni Lorena, ang boses ay naging malamig at matalim. "Sige, alagaan mo siya. Tutal yan naman ang gusto mo, di ba? Maging mabuting anak. Pero huwag mong kalilimutan, Ed. Lahat ng pera mo, lahat ng meron ka ngayon. Ako ang nag-ayos niyan. Ako ang tumulong sa'yo sa kumpanya habang nagpapaka-baby ka sa nanay mo." "Wala akong pakialam sa pera," mariing sabi ni Eduardo. "Ibibigay ko ang lahat ng yaman ko. Maibalik lang ang mga araw na hindi nasasaktan ang nanay ko nang dahil sa akin." Sa itaas, narinig nila ang sigaw ni Clade. "Sir! Sir Eduardo! Tulong!" Kinabahan si Eduardo. "Mama!" Tumakbo siya paakyat. Iniwan si Lorena na nakatayo sa sala habang nakangisi ng masama. Pagpasok ni Eduardo sa kwarto, nakita niya si Clade na umiiyak sa tabi ng kama. Si Donna Yolanda ay nakahiga, maputla, at halos hindi na humihinga. May bula sa bibig nito. Sa tabi ng kama, may isang basong walang laman at ilang tableta ng sleeping pills na nagkalat. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Eduardo, pero alam niyang hindi si Clade ang may gawa. Lumingon siya sa pinto. Nakatayo doon si Lorena, nakasandal sa hamba, hawak ang susi ng kwarto. "Sabi ko naman sa'yo, Ed," bulong ni Lorena. "Kung hindi siya mapapa sa akin, at kung kukunin mo siya sa akin, mas mabuti pang mawala na lang siya. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan niyo." Sigaw ni Eduardo habang kinakarga ang kanyang ina. Ang katawan nito ay magaan na parang butot balat na lang. Mabilis na kinuha ni Clade ang landline sa bedside table at nagdial. "Hello! Emergency po! Fontes Mansion! Overdose po! Bilisan niyo!" Sa mamantala, hinarang ni Lorena ang pinto. Nakangisi pa rin ito, parang nanonood ng isang nakakaaliw na pelikula. "Huli na ang lahat, Ed," sabi ni Lorena. "Ibinigay ko na sa kanya ang kapayapaang hinahanap niya. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Umalis ka sa dadaanan ko." Sigaw ni Eduardo. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit na parang papatay ng tao. "Bakit? Sasaktan mo ako?" hamon ni Lorena. "Sige, Ed, saktan mo ako. Ipakita mo sa lahat na katulad ka rin ng nanay mo." Mahina. Hindi na nakapagpigil si Eduardo. Ibinaba niya muna si Donna Yolanda sa kama ng dahan-dahan at sa isang iglap, sinugod niya si Lorena. Hinawakan niya ito sa balikat at itinulak palabas ng kwarto. "Umalis ka dito. Demonyo ka." Tumama ang likod ni Lorena sa pader ng hallway. "Aray, Ed, nasasaktan ako." Sigaw ni Lorena, pero tumatawa pa rin. "Sige lang, saktan mo ako. Para kapag dumating ang pulis, ikaw ang makukulong dahil sa pananakit sa asawa." "Wala akong pakialam kung makulong ako," sigaw ni Eduardo. "Basta mailayo lang kita sa nanay ko." Sa ibaba, narinig nila ang wangwang ng sirena. Hindi lang ambulansya, may kasamang pulis. Nanlaki ang mga mata ni Lorena. Tumingin siya sa bintana at nakita ang ilaw ng mga police car. "Pulis?" bulong niya. Tumingin siya kay Clade na kakalabas lang ng kwarto. "Oo, ma'am," sabi ni Clade, matapang na nakatingin sa kanya. "Tumawag na ako ng pulis bago pa kami pumunta dito ni Sir Eduardo. Ibinigay ko na sa kanila ang kopya ng video." Namutla si Lorena. Video, overdose, attempted murder. Biglang nagbago ang kanyang mundo. Ang tapang niya ay gumuho. "Ed." Lumapit si Lorena kay Eduardo. Nanginginig na. "Ed, tulungan mo ako. Asawa mo ako." "May sakit lang ako, Ed. Stress lang to. Huwag mo akong hayaang makulong. Ed, please!"
Tinitigan siya ni Eduardo. Walang awa, walang pagmamahal. Ang asawa ko ay namatay na noong araw na sinaktan mo ang nanay ko. Malamig na sabi ni Eduardo. Ang nasa harap ko ngayon ay isang estranghero. Tumalikod si Eduardo at bumalik sa kwarto para buhatin ang ina. Naiwan si Lorena sa hallway. Rinig na rinig niya ang mga yabag ng mga pulis na paakyat ng hagdan. Ma'am Lorena Fontes? Tanong ng isang pulis na may hawak na posas. Tumingin si Lorena sa paligid. Wala siyang matatatakbuhan. Hindi. Bulong niya. Hindi ito pwede. Bigla siyang tumakbo papunta sa kwarto niya at nilak ang pinto. Buksan niyo ang pinto! Sigaw ng mga pulis habang kinakalampag ito. Sa loob ng kwarto, nagkakagulo. Narinig nila ang basag ng salamin. Ed, wag mo akong iiwan, sigaw ni Lorena mula sa loob. Papatayin ko ang sarili ko, Ed. Konsensya mo to. Pero hindi huminto si Eduardo. Dala-dala ang kanyang ina. Naglakad siya pababa ng hagdan. Nilampasan ang mga pulis na sumisira sa pinto ng kwarto ni Lorena. Hindi siya lumingon. Nang makalabas sila ng mansyon, isinakay agad ng mga medik si Donna Yolanda sa ambulansya. Sumakay si Eduardo at si Clade. Habang umaalis ang ambulansya, nakita ni Clade mula sa bintana ang paglabas ng mga pulis sa mansyon. Dala-dala nila si Lorena. Buhay, pero nagwawala, sumisigaw, at puno ng galos ang muka. Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Bitawan niyo ako! Sigaw ni Lorena habang pilit na ipinapasok sa police car. Hinawakan ni Eduardo ang kamay ng kanyang ina na may nakakabit na oxygen mask. Kapit lang, Mama! Bulong niya, umiiyak. Nandito na ako. Ligtas ka na. Tumingin si Eduardo kay Clade na nakaupo sa kabilang gilid. Salamat, sabi ni Eduardo. Tumangulang si Clade at hinawakan din ang kabilang kamay ni Donna Yolanda. Sa loob ng maingay na ambulansya, sa gitna ng sirena at takot, naramdaman ni Clade ang isang mainit na pisil sa kanyang kamay. Dumilat ng bahagya si Donna Yolanda. Nakatingin ito sa kanya. Kahit hinang-hina, nakita ni Clade ang isang maliit na ngiti sa labi ng matanda. Buhay siya. At sa wakas, malaya na siya. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing puno ng ulan at luha. Ngayon, ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng mangga sa hardin ng mga Fontes. Ang simoy ng hangin ay presko, amoy bagong gupit na damo at namumukadkad na sampagwita. Lumabas si Clade sa terrace dala ang isang tray. Wala na siyang suot na uniforme ng katulong. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng floral dress na regalo sa kanya ni Donna Yolanda noong nakaraang kaarawan niya. Sa gitna ng hardin, nakaupo si Donna Yolanda sa kanyang wheelchair. Pero hindi na ito ang matandang babaeng nakatali sa wheelchair dahil sa panghihina. Ngayon, ginagamit na lang niya ito para magpahinga habang nagbabasa ng libro. Ang pisngi ng matanda ay may kulay na. Ang mga braso niyang dati puno ng sugat at pasa ay makinis na ulit. Bagamat may naiwang peklat na magsisilbing paalala ng kanyang pinagdaanan. Nay, tawag ni Clade habang inilalapag ang merienda sa lamesa. Mainit pa po itong tsokolate at nagluto po si Manang Faye ng paborito niyong suman. Ibinalaba ni Donna Yolanda ang libro at ngumiti. Ang nangiting iyon, ang pinakamagandang bagay na nakikita ni Clyde araw-araw. Salamat, anak, sagot ng matanda. Anak, sa tuwing naririnig ni Clyde ang salitang yon, parang may kung anong kumikirot sa puso niya, isang kirot na masarap sa pakiramdam. Bumalik na rin si Manang Faye at ang ibang dating kasambahay. Muli ng buhay ang mansyon, pero iba na ang turingan. Hindi na sila basta mga utusan, sila ay parte na ng tahanan. Biglang bumukas ang sliding door at lumabas si Eduardo. Iba na ang aura ni Eduardo ngayon. Wala na ang kunot sa noo. Wala na ang bigat sa balikat. Umupo siya sa tapat ng kanyang ina at humalik sa noo nito. Good afternoon, Mama. Good afternoon, Clyde. Bati ni Eduardo. Kumusta ang kaso, anak? Tanong ni Donna Yolanda, humigop ng tsokolate. Bumuntong hininga si Eduardo,
pero may halong ginhawa. Tapos na, ma. Ibinaba na ang hatol kanina. Reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. Tumahimik ang paligid. Si Lorena, ang babaeng minsang naghari sa mansyong ito, ay hindi na makakalabas pa ng kulungan. Napatunayan ng korte ang kanyang pang-aabuso, hindi lang kay Donna Yolanda, kundi pati na rin ang paglustay sa pera ng kumpanya. Pinatawad ko na siya, mahinang sabi ni Donna Yolanda habang nakatingin sa malayo. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko, para wala na akong dalahing galit. Hinawakan ni Eduardo ang kamay ng ina. Proud ako sa iyo, ma. Tumingin si Eduardo kay Clade na nakatayo pa rin sa gilid, handa nang umalis para bigyan sila ng privacy. Clade, saan ka pupunta? Tanong ni Eduardo. Sa kusina lang po, sir. Baka po may kailangan pa kayo. Umiling si Eduardo. Hinila niya ang isang bakanting upuan sa tabi niya. Maupo ka dito, Clade. Saluhan mo kami. Pero sir, nakakahiya po. Clade! Tawag ni Donna Yolanda. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ka na iba sa amin. Kung hindi dahil sa tapang mo, wala na ako dito ngayon. Malamang ay nasa sementeryo na ako at si Eduardo ay bulag pa rin sa katotohanan. Napayuko si Clade, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Lumapit siya at dahan-dahang umupo sa tabi nila. Nakausap ko na rin ang doktor ng tatay mo sa probinsya, balita ni Eduardo, habang nilalagyan ng suman ang plato ni Clade. Magaling na siya. Next week pwede na siyang lumuwas dito. Ipinahanda ko na ang guest room para sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Clade. Sir, sobra-sobra na po iyan. Ang laki na po ng naitulong niyo sa amin. Kulang pa yan, Clade. Seryosong sabi ni Eduardo. Tinitigan siya nito sa mata. Ibinalik mo sa akin ang nanay ko. Ibinalik mo ang pagkatao ko. Walang halaga ng pera ang makakatumbas doon. Napatingin si Clade sa langit. Kulay kahel na ang ulap. Palubog na ang araw. Noon, akala niya ang trabahong ito ay para lang sa pera. Akala niya ang mga mayayaman ay nasa ibang mundo at silang mga mahihirap ay tagasilbi lang. Pero mali siya. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa laki ng bahay o sa kinang ng alahas. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mga taong handang ipaglaban ka kapag mahina ka at handang tanggapin ka bilang pamilya, anuman ang pinanggalingan mo. Humigop si Clade ng mainit na tsokolate. Matamis, mainit, parang yakap. Tumingin siya kay Donna Yolanda na tumatawa sa kwento ni Eduardo. Tumingin siya kay Eduardo na mukhang payapa na. Napangiti si Clade. Hindi man siya ipinanganak na Fontes, nahanap niya naman ang lugar kung saan siya tunay na kabilang. Dito sa piling ng pamilyang pinili niya at pamilyang pumili rin sa kanya.